We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Magandang umaga! Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Hatid namin ang mahalagang lokal na balita mula sa Luzon. Good morning, partner! Good morning sa iyo, partner. Ngayon ay araw ng Miyerkules. Oo, November 29, 2023, mga kapuso. Oy, mga kapuso, dahil sa nararanasang matinding pag-ulan dyan po sa probinsya ng Aurora, ay nagpatupad po ng suspension ng klase sa mga pribado at pampublikong paaralan sa lahat po ng Antasyana base sa PDRRMC Memorandum No. 2023-59 Series of 2023. Inabisuhan din ang mga local government unit na magkaroon ng assessment kung dapat magsuspende ng pasok maging sa mga tanggapan ng gobyerno. Pinag-iingat naman ang mga residente na nakatira sa mga bahaing lugar at landslide-prone areas. Samantala mga kapuso, tutok lang para sa latest sa lagay ng panahon sa North at Central Luzon. Narito na ang mga unang balita. Mga kapuso, sa mga kuhang larawan, makikita ang isang lalaking nasa loob ng jeep at nanlilimos sa mga pasahero. Sa bahagi po yan ng Dagupan City. Agad itong itinawag sa atensyon ng Dagupan City Task Force Disiplina. Sa pagresponde ng otoridad, nakita pa nilang nakasabit sa jeep ang lalaki. Hinuli ang lalaki, dinala sa himpilan ng PNP at saka tinurnover sa CSWD. Pagkatapos ay inihatid sa kanyang tirahan sa San Carlos City sa Pangasinan. Kasabay ng selebrasyon ng holiday season, mahigpit na ipinatutupad ang anti-mendicancy law o ang panlilimos sa syudad ng Dagupan. Sa ngayon, tuloy-tuloy ang monitoring at pag-iikot ng Task Force Disiplina para hulihin ang mga nanlilimos sa syudad. LTO-1, sinulatan ang lahat ng LGU sa Region 1 na iparehistro ang mga unregistered government vehicle. May ulat si Jasmine Gabriel Galban. Maaga nagtungo sa Land Transportation Office si Mang Rolando mula sa Barangay Tabang sa Dagupan City. 4 na buwan ang paso ang rehistro ng kanyang sasakyan. Dahil unregistered ang sasakyan, nangangamba siya sa tuwing bumabiyahe. Kaya minabuti na niyang iparehistro ang sasakyan para iwas huli sa kalsada. Kung maraming checkpoint, may papakita kang papers na naka-register yung motor mo. Hinigpitan pa ng LTO ang implementasyon ng no registration, no travel policy. Kaya ang panawagan nila sa mga motor vehicle owner na unregistered ang sasakyan, iparehistro na ito. Mga motor vehicle owners, na pwede po tayo magparehistro ng ating sasakyan. Pwede natin gawin yan 2 months before the due date, no, ng ating motor vehicle registration. Sinulatan na rin ng LTO Region 1 ang lahat ng LGU para iparehistro ang mga unregistered government vehicle. Napag-alaman kasing may mga government vehicle sa rehiyon ang expired ng registration. Sa datos ng LTO Central Office, mahigit 24 million sa 38 million na sasakyan sa bansa ang unaccounted o hindi rehistrado. Sa panuntunan ng LTO, magmumulta ng 10,000 piso at impoundment ng sasakyan ang sinumang motorista na mahuling gumagamit ng unregistered vehicle. Jasmine Gabriel Galban para sa Mornings with GMA Regional TV. 100% feasible daw sa Pangasinan ang paggamit ng seaplane para ma-promote ang mga naggagandahang tanawin sa probinsya. Malaking bagay raw ang pagkakaroon ng seaplane para mapabilis ang biyahe. Mula Maynila patungong Lingayen at Alaminos City, aabot lamang sa 1 oras ang biyahe kumpara sa 5 hours na land travel. Tulad ng private plane, ang seaplane ay maaaring rentahan ng isang individual o ilang katao para makapunta sa exclusive destination. Kayang magsakay ng 10 katao ang seaplane. Sa ngayon, pinag-aaralan at inilalatag na umano ng provincial government ang plano at iba pang kakailanganin para may sakatuparan ang proyekto na magpapaunlad sa turismo at ekonomiya ng probinsya.
Mga kapwa tourist guide na ang nagtulong-tulong upang maibaba mula sa Mount Tuatog ng Barangay San Luis, Cervantes, Ilocos Sur, ang tourist guide na si Alpi Likudan, 39 anyos, matapos mabaril sa tiyan. Ang sospek ang dating tourist guide na si Osmaldo Kamitog, na residente ng Barangay Malaya. Sa investigasyon ng pulisya, paakyat ng bundok ang biktima kasama ang isang grupo ng local tourists nang may nakita silang nasusunog sa bundok. Dito na pala nag-aabang ang sospek. 6 na oras na lakaran pababa ng bundok ang inabot bago siya nadala sa ospital. Ligtas na ang kanyang lagay. Isyu sa trabaho ang nakikita ng pulisya na posibleng dahilan ng pamamaril. Patuloy na pinaghahanap ng pulisya ang sospek. Binalot ng makapal na usok ang National Highway sa tapat ng mga puti stall sa Calasiao, Pangasinan. Ang usok mula sa isang kotse na biglang nagliyab sa gitna ng kalsada. Nakalabas naman ang mga sakay ng kotse bago pa man lumaki ang apoy. Ayon sa BFP, posibleng may kinalaman sa baterya o fuse box ang sanhi ng sunog. Inaalam pa ang danyo sa sunog. Nanawagan ng BFP sa mga residente na kesa unahing kumuha ng video, tawagan ang mga bumbero tuwing may sunog para mabilis na marespondehan. Makikita sa kuha ng CCTV camera ang 2 ginang na naglalakad sa kalsada sa bahagi ng barangay Sumakab Este o Weste, Cabanatuan City sa Nueva Ecija. Magkahiwalay na tumawid ang 2 papunta sa kabilang bahagi ng kalsada. Pero bago pa man makatawid, nahagip ng tricycle ang isa na nakilalang si Perla Isabel de Guzman, 65 years old. Residente ng Barangay San Juan, Akfa ng naturang lungsod. Huminto ang driver ng tricycle at dinala sa ospital ang biktima. Pero matapos ang ilang araw sa ospital, nasawi ang biktima dahil sa matinding sugat sa ulo. Ang tricycle driver na nagdala sa biktima sa ospital hindi raw nagpakilala at umalis din agad. Hustisya ang hiling ng mga kaanak ng biktima. Patuloy ang investigasyon ng PNP upang matukoy ang sospek. Mga kapuso, patuloy na umiiral sa bansa ang hanging amihan. Apektado nito ang Northern Luzon ayon sa Pag-asa. Nag-aapekto naman ang easterlies sa Southern Luzon at Visayas habang mag-aasa ang Mindanao sa mga local thunderstorm. Ngayong umaga, uulanin ang ilang bahagi ng Cagayan Valley Region, Cordillera at Central Luzon base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Magpapatuloy yan at magiging malawakan kasama ang Ilocos Region. Posible ang heavy rain sa ilang lugar na maaring magdulot ng baha o landslide. Pawikan nagsimula ng mamataan ngayong nesting season sa Santo Domingo, Ilocos Sur. Silipin sa ulat ni Ivy Hernando. Nilagyan na ng harang at net ang egg site na ito bilang proteksyon matapos mamataan kamakailan ang isang pawikan na nangitlog. Ito ang unang egg site ngayong taon sa baybayin ng Barangay Kalayab, Santo Domingo, Ilocos Sur. Nagkayayaan daw ang magtsuhin na sinamang Danilo at Luis na magpunta sa dagat at magbakas sakali na makakita ng pawikan. Labis daw ang kanilang tuwa nang tumambad ang isang malaking pawikan matapos nilang sundan ang dinaanan nito. Tinatayang 3 talampakan ang lapad ng pawikan na halos 1 oras daw na nangitlog sa buhanginan. Dakil ma'am, no, damo mo lang talaga makita kahit ma-amaze ka talaga. Buwan ng Setyembre hanggang Pebrero ang nesting season ayon sa autoridad. Kaya ikinabahala raw ng barangay official ang kawalan ng pawikan nito mga nakaraang buwan na posibleng may kinalaman raw sa mainit na panahon. 6 hanggang 7 pawikan ang nangingitlog kada taon sa lugar. Po namin sinasabi na kung makakakita ng pawikan na itlog, huwag nilang gagalawin. Suhestyon ng barangay official ang paglimita ng aktibidad sa shoreline tuwing nesting season upang maprotektahan ang mga pawikan. Ivy Hernando para sa Mornings with GMA Regional TV. Isang male sea green turtle ang napadpad sa baybayin ng Bagasbas Beach sa Daet, Camarines Norte. Agad itong inireport sa Menro at DENR. Sa pagsusuri, may habang 89 cm ang pawikan at lapad na 67 cm. Maayos naman daw ang kalagayan ng pawikan maliban sa maliit na sugat sa kanyang mata. Posible raw na napadpad sa baybayin ang pawikan dahil sa malalakas na alon. Agad namang pinakawalan sa dagat ang green sea turtle.
Panawagan ng otoridad sa publiko na sakaling makakita ng wildlife species na kailangang i-rescue ay agad itong ipagbigay alam sa kanila para maprotektahan. Mapua Cardinals pasok na sa finals ng NCAA Season 99 matapos talunin ang Benil Blazers 78-67. Tunghayan sa report. Maagang umarangkada ang Benil Blazers sa opening game ng semifinals ng NCAA Season 99 Men's Basketball Tournament. Lamang ang Blazers sa halftime 37-34 sa panguna ni Biggs Corteza at Kyle Ochavo. Pero dahil sa mahigpit na depensa ng Mapua, umarangkada sila sa fourth quarter headed by the dribble step-back clutch jumper ni Clint Escamis. At dahil sa 22 points ng player of the game na si Paulo Hernandez, big win for Mapua, 78-67. Pasok na sila sa finals. Sa Game 2, umpisa pa lang desidido na ang San Pedro Red Lions sa panguna ni Jacob Cortez na talunin ang twice to beat na LPU Pirates. Lamang sila sa buong quarter ng laro at lumobo pa sa double digit hanggang sa third quarter. Hindi na nakadikit ang LPU dahil sa 28 big points ni Cortez bilang player of the game. Dinominahan ng Red Lions ang mga Pirata, 89-68. Muling maghaharap ang San Pedro Red Lions at LPU Pirates sa isang do-or-die game kung sino ang papasok sa finals. Abangan sa Biyernes, 1:30 p.m. live sa GTV. Chris Zuniga para sa Mornings with GMA Regional TV. Talamak na pagnanakaw ng alagang hayop sa Barangay Gilig, Mangaldan, Pangasinan, problema ng ilang residente. Narito ang report. Problema ng ilang residente ang talamak na pagnakaw ng mga alagang kambing sa bahagi ng Barangay Gilig, Mangaldan, Pangasinan. 10 beses na raw nanakawan ang ilang residente kahit pa nakatali ang kanilang mga alagang kambing sa loob ng kanilang bakuran. Ang kawalan ng ilaw sa lugar ang isa raw sanhi kung bakit madalas ang nakawan. Wala rin silang CCTV sa barangay. Batid naman daw ng barangay ang problema, kaya nakaplano na raw ang paglalagay ng ilaw at CCTV sa lugar. Ramdam na ang pagdami ng mga pasahero na nagpupunta sa Baguio City ngayong holiday season. Dahil dito, extended hanggang alas 9 ng gabi ang biyahe ng van para matiyak na may masasakyan ang mga pasaherong aakyat sa City of Pines. Bukod sa traditional van, may mga modernized jeep na rin na bumabiyahe paakyat sa Baguio City. Inaasahang madaragdagan pa ito sa unang quarter ng 2024. Russell Simorio para sa Mornings with GMA Regional TV. Ibinida ng mga estudyante ng iba't ibang paaralan sa Bacaray, Ilocos Norte ang sariling produkto sa Mini Agro-Industrial and Commercial Fair 2023. Gawa mismo ng mga estudyante ang mga produkto tulad ng crispy pork belly. Ang sarap naman nito. Damit, laruan at iba't ibang pagkain bilang bahagi ng kanilang technology and livelihood education subject. Ayon sa mga guro, mahalagang ipakita ang kahusayan ng mga bata sa pagluluto, pagtatahi, maging sa pagtatanim. Bahagi na rin ito ng pagsasanay nila sa entrepreneurship na parte ng kanilang asignatura. 70% sa kikitain ay iuuwi ng mga lumahok sa commercial fair. Mga kapuso, makikisaya ang cast ng Sparkle You, #Ghosted sa atin mamaya. Kaya tutok lang dahil magbabalik ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Tiyak na magiging in na naman sa mga kabataan ang panibagong episode ng Sparkle You, Ghosted. At ngayong umaga, kasama natin ang budding kapuso artist na siguradong hinahangaan ng mga Gen Z, ang cast ng Sparkle You, Ghosted. Liana May, Marco Massa, and Princess Aliyah. Hello guys, and welcome to Mornings with GMA Regional TV. Batiin niyo muna yung inyong fans sa North and Central Luzon. Oh, good morning! Hello, good morning! Gising na ba kayo? Hello, good morning mga kapuso. Nako, umagang-umaga pero fresh! Fresh na fresh ang ating guest, mga Gen Z.
nakaka-relate tayo dyan. Gen Z tayo. Okay, kwentuhan nyo muna kami. Ano ba yung mga character nyo dito sa Ghosted, Sparkle You Ghosted? Marco? Okay po, so yung character ko po dito, ako po yung gaganap na Leon. And si Leon po kasi medyo nerdy po siya, pero mabait po siyang best friend ni Alessi, which is si Sofia. Oo. How about Liana? Yeah, ako po yung ginost. Tapos, pero magiging kaibigan ko po dito si Alessi. Pero meron pong mangyayari. So, abangan. Oo, syempre, yung palang karakter ni Liana, kaabang-abang na eh. How about Princess? So, ang character ko po dito is si Reika, and vlogger po siya. Wannabe vlogger. And best friend po siya ni Sela, which is si Liana. And very very kikay, very sweet, like me. Wow! And then, very bibo. So, ayun. Ako, parang naisip ko na yung connection nyo. Si vlogger na minumulto, at itong si nerdy. Parang alam na natin yung connection niyan sa pagiging ghosted. Pero ito na nga, kwento ng kabataan ng Sparkle You Ghosted. Paano ba makaka-relate ang yung fans, mga Gen Z dito? Liana? Siguro po makaka-relate sila sa meron po kasi mga problema kasi po na hindi natin ma-share sa iba. Which is, sa Ghosted po, meron po siyang problema din na siguro nasabi niya sa mga friends niya. And yung friends niya po yung parang nakatulong sa kanya. Which is, parang nakikita ko rin ngayon sa generation namin na marami din silang problema at mas nasa-share nila sa friends nila. Mas nakaka-relate din po kasi. How about Princess? So, feeling ko po makaka-relate sila kasi dito sa Ghosted, of course, may mga pangyayari sa school, mga problema sa school. Siyempre, hindi lang sa school, pati sa pamilya, family problems na siyempre, feeling ko mga struggles din ngayon ng teenagers like us. So, ayun, madaming natututunan sa show namin. Si Marco, baka naman, Nasabi na po. Baka naman puro aral lang ang dito ni Marco kasi nerdy. Pero siguro, yung connection siguro, especially sa mga kabataan na sobrang focus sa pag-aaral. Yes, may mga maire-relate ba dun sa character mo? Yes po, kasi meron din pong twist na magkakaroon sa character ko. And since best friend ko po si Sofia, magkasama po kami, actually, kaming 1, 2, 3, 4, 5. Kaming 5. Magkasama po kami 5 na isa-solve yung mga mysteries sa school. And kasi po, halos lahat naman ng mga students ngayon, maraming na-encounter sa school nila. And sa Sparkle You Ghosted, medyo horror siya. Oo nga eh. Maiba naman ako. Malapit na kasi ang Christmas. Ano yung mga family traditions or paano nyo sineselebrate ang Christmas? Liana? Sa amin po is, lagi kaming kailangan sabay kumain. And yung mga family po namin nasa ibang lugar, kailangan, parang, hindi mo kailangan, pero gusto po namin na parang sabay-sabay kami na magpapasko po. May reunion. Opo, parang ganun po. Princess? Actually, ganun din po sa amin. Yung Christmas, nagiging reunion na lang kasi syempre, minsan-minsan na lang din kami nagkikita. Pero ang tradition po talaga namin, yung lola ko po kasi mahilig talaga maghanda, magluto. So, siya nagpre-prepare lahat. Minsan lang kami mag-order, actually once or twice, pero gusto niya siya talaga yung nagpre-prepare ng mga ulam, which makes it even more special. Marco? Yes po, ayun. Dahil ako po meron po akong mga different sets of friends, relatives. So, siguro po, kada araw, nagsiset po kami ng at least na makagala kami, kumain po kami ng sabay-sabay. Actually, sobrang simple lang po. Tinatry lang po namin i-explore talaga yung mga activities na meron, halimbawa sa Manila. And kasama po namin yung dog namin. Lastly, Princess, Liana, and Marco, please invite our Kapuso viewers to always support and watch Sparkle You Ghosted. Marco? What's up mga Kapuso? Patuloy niyo po sanang subaybayan ang Sparkle You Ghosted para malaman niyo kung ano-ano yung mga twists na mangyayari sa kwento. Ayan mga Kapuso, lagi niyo po kaming panoodin at sana po magustuhan niyo po ang Ghosted. Hello mga Kapuso! Yun nga po, lagi niyong suportahan ang Sparkle You Ghosted. Kung gusto niyo, syempre may matutunan at syempre may mga kilig-kilig din dyan. So kung gusto niyo mga yan, manood kayo. Maraming salamat Liana, Marco, and Princess. Stay safe always!
Diyan lamang po kayo mga kapuso, magbabalik ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Oras po natin mga kapuso, 8:23 in the mornings. Tuloy-tuloy ang mga balita. Mga sanggol at bata na tinatama ng respiratory illnesses, dumarami sa Northern China. Tunghayan sa Globalita. Sa Northern China, problema ngayon ang pagdami ng mga sanggol at bata na tinatamaan ng respiratory illnesses. Ang ilang pasyente sa ospital kinakailangang kabitan ng oxygen mask dahil sa nararanasang hirap sa paghinga. Marami ang nasa waiting list dahil punuan ng mga ospital. Humihingi na rin ng karagdagang report ang World Health Organization sa uri ng sakit na kumakalat ngayon sa China. Sa India, libo-libong miyembro ng LGBTQ community ang nagrally sa kanilang capital sa New Delhi. Ito'y protesta matapos ibasura ng korte ang petisyon para gawing legal ang same-sex marriage. Bitbit ang mga rainbow-colored flag, ipinahayag ng grupo ang kanilang pagkadismaya sa unanimous decision ng 5 judges sa same-sex marriage. Chris Zuniga para sa Mornings with GMA Regional TV. Dingdong Dantes, Marian Rivera, bibida sa Metro Manila Film Festival entry na Rewind. Narito ang report ni Gab De Luna. Movie comeback ni Nakapuso Primetime King and Queen Dingdong Dantes and Marian Rivera, ang kanilang upcoming Christmas movie na Rewind. Kamakailan, ibinahagi ng dalawa ang kanilang movie poster at video teaser. Very meaningful daw ang takbo ng storyang ito para sa power couple. Marami raw ang makaka-relate dahil kwento ito ng pagkakaroon at pagbuo ng pamilya. Lalo't sabi nga, life is short and even shorter than you think. Directed by May Cruz Alviar, ito ang kanilang entry sa Metro Manila Film Festival ngayong taon at ipalalabas sa mga sinehan on December 25. Duda na ang ina ni Elias na ginagampanan ni Ruru Madrid na si Alma na ginagampanan ni Rio Locsin kung ano ang kanyang pinagkakaabalahan tuwing umaalis ito sa gabi. Matutuklasan na kaya niya na si Elias at Black Rider ay iisa. Samantala, puno rin ng pagtataksil ang kinakasama ni Pretty na ginagampanan ni Herlene Budol. Kailan kaya siya matatauhan para iwan ito? Habang may bagong kakaharapin na kalaban si Black Rider sa katauhan ni Katrina Halili. Sundan ang maaksyong biyahe ng Black Rider, gabi-gabi 8 p.m. pagkatapos ng 24 oras. Gab De Luna para sa Mornings with Jimmy Regional TV. Iba't ibang Christmas-themed desserts patok sa Clark, Pampanga. Ating lantakan sa report. Hindi kumpleto ang kainan kung walang panghimagas o dessert. Sa Clark, Pampanga, kakaibang desserts ang kanilang hinahapag na binigyan ng theme na talaga namang timely ngayong Kapaskuhan. Hindi ka lang matatakam kundi mamamangha sa ganda ng mga kulay at disenyo ng kanilang desserts. Mula sa kanilang cakes tulad ng tummy cake, chocolate log cake at Santa's Boot. May gingerbread house din, meringue tarts, at iba't iba pang dessert na may disenyong pamasko. Desserts to bring back memories of your childhood when you were eating like Christmas desserts. Maaring mag-enjoy sa kanilang chocolate fountain kung saan pwedeng idip ang brownies at mga marshmallow. Must try din ang mga puddings, panakota, at ang kanilang pinasosyal na bibingka crepe na may cheese at salted egg on top. Ito pala yung bibing crepe na ni-level up. Joan Punsoy para sa Mornings with GMA Regional TV. Mga kapuso, gagawin naming mas inspiring ang inyong morning dahil oras na para sa ating hashtag Morning Feels. Monsters are real and ghosts are real too. They live inside us and sometimes they win. By Stephen King, an American author of horror, supernatural fiction, suspense, crime, science fiction. Totoo ang multo. Oo. Totoo ang monster. Oo nga eh. Minsan nga, hindi mo nga alam yung mga kasama mo kung monster na o hindi. Di ba? Hindi mo nga alam
kasi kung ano yung magiging impact nila sa'yo. Kapag negative na yung binibigay nila sa'yo, even sabihin, nagiging monstrous na sila sa'yo. So kapag nagiging positive naman, of course, they are angel for you. Parang ganun. Naniniwala rin ako sa multo kasi nanay ko minulto Literal. Nako, bukas partner, meron na naman tayong mga kwentuhan. Sa Mornings with GMA Regional TV, sina Black Rider Cass, Katrina Halili, as Romana Tolentino at John Lucas as Calvin Magallanes. Ay, mamayang hapon, 5:10, 1 North Central Luzon. Mga kapuso, 26 days na lang, Pasko na. Maraming salamat mga kapuso sa pagtutok sa Mornings with GMA Regional TV. Samahan niyo kami mula Lunes hanggang Biyernes. Ako po si Joanne Punsoy. Maaaring mapanood ang ating episode sa www.gmaregionaltv.com at mag-subscribe sa official YouTube channel ng GMA Regional TV. Ako po si CJ Torida, buong pwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.